At parang gusto mo yung ganito, gutom ka na. Gusto mo yung ganyan, gutom ka na. At parang gusto mo, bilhin ko yun, bilhin ko ito. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kapag ang naghahari sa iyo ay ang oras na yon, nakaalipin ka sa banal na Espiritu, ano ang nararamdaman mo? Maaari ko bang ibahagi ang sa iyo, Arlene? Isang halimbawa po si Arlene. Siyempre po dahil nakita ko siya noon, nag-vertigo, sinabi ko sa Ama, Ama, pahintulutan mo, kahit ako lang, ay wag maputol ang aking pagtatala. Noon po, sinabi ko, baka hindi na ako magtala. Dahil isang oras, isang pag-agaw din po ng mga oras ko yan. At gusto ko pong sundin at pagbigyan yung tumawag sa akin na nawawala na po kayo ng wala, hindi ko na kayo makausap. Sabi niya, hindi na daw ako makausap. Sa tuwin na lang daw kakausapin ako. Laging nagmamadali ako. Sabi ko, teka po muna, hindi pa tapos yung mensahe. Teka po muna. Sa totoo lang po patawarin niyo po ako. Hindi ko po madama yung katulad sa una. Kasi po hindi ko po nararamdaman pagkausap niyo ako dahil lagi kayo nagmamadali. Lagi kayong, patawarin po ako, hindi ako naniniwala sa Facebook, sabi niya. Kasi po, naku, hindi naman totoo yung mga iba dyan, mga sinungaling naman yung mga nagtatala doon, puro may away-away pa, maganon-ganon. Hindi po ba pwedeng, wag na po kayong mag-ano doon? Kasi po, sabi ko, Diyos ko, Ama, wag po sana kang matangay si Apo Kunching doon sa pansanlibutan. Nagitla po ako. Ay, bigla pong dumatalang spirito. Hindi, nagkakamali ka, kaya wala kang madama sapagkat nagagalit ang puso mo, nagdaramdam ang puso mo, at nag-iisip ka, bakit ganon, bakit ganyan? Basahin mo, yung mga tinatala doon at hindi katulad sa iba na chismisan, siraan. Yun, ay mapakaraming hinahango sa iba't ibang dako at iba't ibang bansa na nagbibigay lakas sa kanila yun. Kaya, pinahintulutan na magtala. Basta ako hindi naniniwala doon. Sige, pagbibigyan kita Pag nagbigyan, hindi po nagtala ng ilang araw. Pinakita ng Amang katotohanan. Hindi naman po tumatawag. Para mapagbigyan lang, para maaliw, para mapasaya. Ano po ang ibig sabihin? Ganyan po ang tao. Lahat pagbibigyan mo para mapasaya mo. Tuturuan ka pa? Sige. Kung maganda yung turo niya, pakikinggan mo. Ngunit sa kabila ng susunod ka, mayroon din pong pag-aatas na tinatala sa'yo at tinuturo sa'yo na hindi nila alam kung ano. Tama, sumunod ka. Ngunit anak ko, pagsubok lamang din ito sa kanya kung totoo sinabi niya at kung sa iyo rin, anak ko'y magiging talo ka. Kaya, nang hindi po naganap, sabi ko, Panginoon, kung ano kalooban mo, mag-ari ka. Kung magtatala pa rin, gamitin niyo po ako. Dumatal po ang mensahe. Sa madaling salita po, yung mga hindi pagtatala, si Arlene ay hindi nagagamit. Noon po yun, sumakit ang daliri niya. Na nakaganito siya. Alagad ko po siyang naririto, pero sabi ng tao, pero pasubali, hindi ko po siya tinutunguhan, hindi ko po siya nilalapitan, at di ko tinatanong. Bakit po? Sapagkat pag ako nagtanong bilang tao, kinumusta ko siya, wala akong maibibigay sa kanya. Ngunit kung ang Espiritu mismo
ang dadaloy sa akin para alamin ko kung anong nararamdaman niya at ituro sa kanya at lalapit siya, ay may bibigay ko po. Tama po ba? Hanggang sa, yun, anak, kailangan, gumaling ka ba sa kakahaplos mo, mo? Hindi po. O sugo, sulong, maglingkod ka't mawawala yan. Habang nagtatala daw po siya, nawawala. Sa makatwid, ang nakapagpagaling sa'yo ay sino? Bakit po ito binabahagi? Hindi para akitin po kayo, kundi para mapatotohanan sa inyo ang pagkilos ng Diyos. At kung hindi po ito naganap at hindi po nagaganap, wala na po akong laban maglingkod. Hindi na po ako maglilingkod. Sapagkat hirap na ng buhay. Hirap pa ba ng kalooban? Hirap pa ng isip, pati katawan. Hahanap ka ng paraan para guminhawa buhay mo. Kung hindi na maibigay ng Diyos mo na pinaglilingkuran, di ba? Ang Diyos mo palang pinaglilingkuran, ginugutom ka eh. Ang Diyos mo palang pinaglilingkuran, pinahihirapan ka. Subalit hindi po siya ganon. Kaya't hindi po ako natigatig. At eto po ako sa inyong harapan, patuloy na lumalaban upang maipaglaban ko, siya ay Diyos ng katotohanan. Ngunit hindi ko po kailangang manulumpati sa inyo, akayatin ko kayo at akitin, kundi dapat po kayo mismo ang mabuksan ng diwa, ang makadamang pananalig, upang kayo mismo'y makaunawa sa aking sinasabi, na hindi ko ganang katalinuhan, kundi ganang kaloob lamang, upang may maibigay ako sa inyo, mga mahal ko. Buhay ba nga, Ama? At sa tuwing mayroon siyang nararamdaman ko, binalaan po siya. Tandaan mo, anak, kung paano nagkaroon ka ng sakit sa balat, ngunit walang bakas at peklat na tinatawag. Huwag ka kang magkasala at madaling maibalik yan. Ano ang magiging pagkakasala mo? Yung ginagamit kita sa banal kong salita, dapat ikaw ang nauuna kang nakakapagnilay niyan. At ikaw nakakaalam na hindi si Constancia ang nagbabahagi kundi ako. Dapat sa tuwing magdaramdam ang puso mo o maguguluhanan ka, isipin mo ako kung paano tinatala mo ang salita ko. Isang araw po, tingnan ko nga ako ang kamay mo. Kaasala ka kasi Opo. Kasi po kapag umiibig ka, talagang marami kang mapagkakasalahan. Kaya ito pala ang binawal. Upang mas palamangin mo ang pagmamahal mo sa Ama kaysa sa minamahal mong tao. Ngunit, hindi po sakimang Ama. At pasubali, hindi siya madamot. Binibigyan kanya ng pagmamahal sa puso mo at kaparting mamahalin kung magkakaisa kayo sa pagmamahalang yan at siyang nakasentro sa inyo, hindi kayo magiging masamang loob sa bawat isa. Kundi kayo ang maghuhugutan ng lakas, kayo ang maghuhugutan ng kagalakan nyo. Dahil sa pagmamahal na binuhay ng Ama sa inyong dalawa upang pagtiyapin at magkaisa kayo sa Kanya. Kaya naman, ang anak niyang matapat at makatotohanan sa Kanya na lagi ng pinaluluha ng minamahal niyang hindi totoo tapat, ginagawa niya pala yan ng lisya na pamamaraan upang hindi sa buong panahon na pakikipagtotohanan ng anak niyang tapat at totoo ay paluhain na lang ng kanyang kapwa. Kaya pala, mayroong pamamaraan ng Ama para patigasin ngayon ang puso mo sa taong minamahal mo upang siya'y hindi mo napahirapan ang damdamin ng sarili mong damdamin. Kaya mayroon palang namatay ang pagmamahal. Nang dahil nakita ng Ama ang tapat
at katapatan